So yun pa rin guys ang ilalagay natin sa unit nito. So isang 500 ml na Hado engine treatment ang ilalagay natin. Ayan. Tapos sa fuel tank naman, ito, tatlo. So sige, ilagay na natin para makita natin kung ano mangyayari. Tara. Dalawang paghandang ilalagay nyo. 500 ml to kay Groggy man. Ha? Groggy. Pag mga groggy ka na. Umuusok oh. Umuusok no? Makina kay white smoke to. White smoke. Kita nyo yung usok oh. Ayan oh. Lakas ng usok niya. So matutunan na yun siya dyan. Tingnan natin kung ano mangyayari. So sa fuel naman tayo. Tara. Sige na, tumain ka na doon. Ando si kuya. Okay. Tatlo lalagyan natin guys. Hulog. Uubig. Pagpitos lang. So magulat kayo bakit nakatupi yan dahil added kasi yan. Oo, natatapon. Oh. Wait, takot. Takot yung ano niya. Natatapon dito siya. Takot. Diretso mo na. Hindi mo lang. Natin guys para mabilis ang uno. Mahulog. Yun. So dalawa na. Dalawang bote na nilagay natin. Yan. Sinundot ko para mag-open yung takip niya. So okay, so pangatlo. Padalas. Yan. Para tuloy-tuloy. Okay. Tapos takpan. Okay, so gawin natin. Andarin na natin. Okay, start. Taas agad ang RPM mo. Okay, tapos aircon tayo. So normal na yung idle niya. So ito guys, hindi siya masasabi na ano na 5 to 10 minutes kasi nga tawag niyan groggy yung makina nito. So almost 1 hour ang kailangan nitong tawag niyan ipatakbo or ipa-idle lang yung engine at idle normal idle. So nasa mga pero yung RPM yan mababalik natin yung yung RPM niya into 1000. Idle lang, kaya pag inapakan natin magre-response talaga yan, magiging back to standard yan, and then yung vibrate nya unti-unting mawawala yun within 5 to 10 minutes. Pero yung white smoke kailangan talaga nun mga 1 oras or mahigit pa, mga 2 oras. Kailangan mas maganda yung tinatakbo mo na siya ng malayuan, mga 1 oras, 2 oras ang biyahe, walang patid. Mas maganda yun, mas mabilis makarecover, makapasok doon sa piston ring, sa first ring, second ring, and then yung kanyang mga carbon build up doon matatanggal yun. So ganoon yun yung magiging effect nun para mas lalong matanggal yung black smoke, yung white smoke. And then yung piston naman sa carbon buildup naman doon na nakakalso sa taas, so kaya yan tunawin yun within 2 hours kasi groggy talaga yung engine, sobrang laki ng sobrang tawag niyan white smoke talaga siya. Tapos yung kanyang injector, lilinisan yun ni Hado. Si Hado na maglilinis doon sa kanyang injector. Ang gagawin nun, mula sa fuel pump diretso sa common rail papunta doon sa kanyang injector mismo, and then tutunawin niya yung lahat na nakakalso doon sa injector niya na nakabara. Okay, so yun ang magiging ni Hado na magiging function niya. So yun nga, habang tawag niyan, habang nag-idle tayo, at makita nyo na hindi tayo nag-cut ng video,
Pag after natin maglagay ng Hado engine treatment na 500 ml sa engine at ihahalo sa engine oil, tapos tatlong bote na 250 ml ihahalo naman na fuel extreme economy, Hado fuel extreme economy ihahalo naman doon sa fuel tank. And then ang gagawin mo, idle mo lang, wala ka nang ibang gagawin, hayaan mo na yung Hado magtrabaho sa trabaho niya. So hindi mo na yun problema. Okay, so wala pa tayong mga mga 5 minutes, so nasa mga 3 to 4 minutes pa tayo guys. So yun nga, ang hakukunin natin dito is yung niya lang, yung kanyang RPM, na bumalik yung kanyang RPM. Okay, pero yung white smoke, check natin kung makakaya agad natin within 10 minutes. Okay, pero pag hindi makaya, magkakatayo ng video, tawag niyan, malalaman natin na after 1 hour. So pero check natin yung after kung ano mangyayari. Okay nga, ma-remove natin yung remedy, yung kanyang white smoke. Yun talaga yung problema. Okay, so at least nakita nyo yung yung sistema guys. So check natin yung RPM. Yun, pansin nyo yung yung andar ng engine, medyo nag-smooth siya ng 2000 kanina, nag-wild yan eh. Medyo smooth na yung guys, yung andar ng makina. Tsaka yung wild ng engine medyo iba na yung wild ng engine guys. So wala pa tayong isang oras, sana isang oras to kasi nga groovy yung engine eh. Tsaka habulin pa natin yung white smoke mamaya, titingnan natin kung after nito mahababang oras nating ilalaan. So i-check natin yung white smoke mamaya guys, pag matapos tayo mag-idle para doon sa RPM tsaka yung vibrate ng makina, makuha nyo yung vibrate. Hindi na gano'n siya vibrate yung engine guys, tahimik na. Kanina pag ina-RPM natin talagang nagkakalansingan yung ilalim eh, tapos nagbabibrate yung makina, malikot masyado, grabe ka likot. Kita nyo 2000 parang may turbo. 2000 parang may turbo, narinig nyo yan. Yung galit niya nasa 2.5 na, kanina 4,000 eh. May nagtanong sa akin bakit daw hindi ko raw inaapakan ng 4,000. Alam nyo kasi yung pag inaapakan nyo ng 4,000 to 5,000 RPM yan, yung makina nyo maawa kayo kasi pag yan ang bumigay sa ilalim, magkakaroon na problema yan. Sayang yung yung budget, sayang yung panahon, yung time. So malaking sakit sa ulo. So kaya kami bilang mekaniko, yung mga tunay na mekaniko concerned sa unit, yun po talaga yung totoo yan. Kailangan alam mo yung galit ng makina. Once na magalit ng makina, tama na yung 4,500 kasi kawawa yung unit guys. Kahit hindi atin yan, alam mo naman syempre pag nasira yan, sakit sa ulo. So pakiramdaman nyo buti yung RPM, responsive na siya. Tingnan nyo yung pa ako lumilindol na yung makina, yung buong unit guys. Ganun kaganda yung response nito. Wala ang cut ng video nito para makita nyo talaga. Tsaka pag 2,200 yung niya, tunog niya pino na. Kanina nag-wired diba? Ngayon medyo okay na yung sabog kita nyo yan So check natin mamaya, i-RPM natin kung uusok pa ito kasi kanina hindi pa natin na in-RPM ng matagal, umusok na ng white smoke, nakakatakot. Akala mo sinusunog na yung unit. Yung naririnig nyo na parang quick dyan na maingay, belt yan. So yun ang nagiging problema dyan guys. Pero yung RPM, yung idle nya malakas na, bilib na ako. Recover yan diba? Nasa 3.5 na, pinakamalakas na galit. Hindi mo na pwedeng i-idle lang malakas. Tingnan nyo yung idle tingnan nyo yung idle hindi mo na kailangan apakan ng todo yan. Pitik-pitik lang, so makakatipid ka ng gasolina kasi nga yung apak mo hindi na full 100% full throttle, na kulang na lang ilusot mo yung paa mo para tumakbo ng malakas. Okay, so pag once na naka-Hado engine treatment ka, nakalagay ka sa Hado engine oil, tapos yung yung fuel tank mo may Hado fuel extreme economy, isang set talaga nilagay mo, ito po yung mararamdaman nyo. Okay, ganito po yung taga mararamdaman nyo. Walang magic to, talagang technology ito. So matagal na po tayo. Ako po si Doc Hado ng Hado Philippines, ng Jensen ako nakalocate guys. So at the same time nag-vlog din tayo para dagdag na rin sa kaalaman ng iba, na dagdag yung may share din yung ating kaalaman. At pinopromote ko talaga yung Hado engine treatment natin na isa po tayo sa nag-formulate nito, kaya
Ako yung nagpapasalamat sa Hado Philippines, sa CEO natin, si Sir Marco Colimbo at si Ma'am Odette De Leon. Sila po yung aking sinasandalan pagdating sa in terms of Hado industry. So ayan na guys. So ngayon hindi tayo nag-cut ng video, wala pa tayong 1 hour. So ang gagawin natin, i-actual natin, tingnan natin kung uusok ba yung ano, yung makina. Tingnan natin guys, walang putol ng video, mag 10 minutes na tayo. So kanina inadil natin ng saglit, pero grabe na ang usok, pati doon talaga nag-uusok talaga. Ngayon check natin, hindi tayo nagpatay ng makina, almost 8 minutes na hindi tayo nagpatay ng makina. Tingnan natin kung anong mangyayari sa usok, kung lalabas pa ba yung usok. Yun. So umusok man siya, pero hindi siya ganun kalala. Kita nyo? Konti lang yung usok, na-minimize na lang kahit pa paano. Okay? So ano, nawala na yung usok. Kanina, sobrang lakas. Talaga akala mo, dinadabdaman. Ayan, diba? So kahit pa paano na-minimize. Pag itong mga case guys, sobrang lala ng makina, ang kailangan mong i-treat nito, kailangan mo ng 1 oras to 2 oras na treatment. Na kailangan umaandar siya, almost 3 hours pa yan. Naka-idle lang yan, kundi tinatakbo mo, biyahe mo talaga para mabilis niyang makroom yung tinatawag na na punit dun sa liner, o kung hindi doon sa kanyang tinatawag na piston ring, o yung piston mismo, gasgas yung kanyang skirt. So yun ang ang kailangan mong ma-address doon. So matagal-tagal yun sa pin guys, kailangan mo siyang itakbo, hindi mo makukuha ng 5 to 10 minutes. So sobrang groggy ng unit. At least nakita nyo yung pagkakaiba ng before and after. Okay, so yun yung kahalagan ng once na nakapaglagay ka ng hydrogen engine treatment, sa pole talaga yung problema mo. So low power ka, walang hatak, so try mo yung hydrogen engine treatment. Halagang 5,750 lang po yan. Oo, walang bukasan ng makina yan. Pag yan ang nilagay mo, lahat ng bearing doon, lahat ng metal surface ng bakal mo, katapalan nyo yun, ikukurob niya, ibabalik niya sa original setting. Okay? Pero wag na yung mga gas-gas talaga na 6mm, 10mm ang clearance, ibang usapan na yun, sira na yan. Pero mga lang, mild lang, yung mga ganito lang, kaya niya yung tirahin guys. So marami tayong video niya, dahil almost 900 na yung video ko guys na na-upload pagdating sa Hado engine treatment. So pwede nyo i-recall yun since 2020, 2021, 2022, 2023. Yun pa rin yung formulation na pinopromote natin. Pabalik-balik yan guys, yan lang lagi kong pinopromote. Yan lang lagi kong ina-ads para malaking tulong po sa kapwa ko, mga may sariling mga sasakyan. Okay, so tingnan nyo yung under ng engine, medyo tama-tama lang yung under nya, kalmada. Okay, tsaka malakas na yung response. So yung usok nami-minimize na. Okay, so at least nakuha nyo yung basic pointers guys. So kung gusto nyo mag-inquire, magbili, tanong lang kayo, lahat ang tanong sa comment section sasagutin natin yan, kahit anong klaseng tanong yan, kahit ano pa yan, fault code o anong electrical system na problema ng transmission mo, FI mo, tanong mo lang guys, sasagutan natin yan. Pantayin nyo lang yung reply natin, lahat ng mga comment dyan susubukan natin sagutan lahat para maganda po yung ating magiging kalalabasan ng ating comment section. Apo. Okay, so sige, balik tayo guys sa dito. Ayan, so bumalik na yung RPM nya into standard na idle ng RPM is nasa mga almost sa mga 800 ito, 820 o 780. Ayan, so malamig na yung aircon, activate na siya. Okay, so ayan na siya guys. Okay na. So sige, yun lang guys. So maraming salamat. Comment lang kayo sa mga lahat na magtatanong sa akin. Yung FB page ko nandiyan naman sa description guys. Pwede nyo akong tawagan, pwede nyo akong i-chat sa aking FB page, sa ating YouTube channel, FB page na Carsling TV. And then pwede nyo akong tawagan or i-text sa aking number. Ako po yung Hado Technical Technician ng Hado Philippines from Jensan. Ako po si Glenn. So free diagnostic po tayo sa lahat ng mga tanong online. So at least magtanong lang kayo doon and then I will make reply. Okay, so please share my video and then comment lang kayo sa aking comment section and then subscribe. At maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.